maasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:43 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Teacher sugatan sa pamamaril sa Cotabato City, suspect nakatakas. Headlines. Sharif Agwak naman na muling ginulantang ng pagsabog. Headlines. Drug runner isinumplong ng drug user surrender, arestado sa Sultan Kudarat, MDN. Headlines. Cellphone na technician naman sugatan sa pamamaril sa Pikit, minor de edad na anak ng kagawad sugatan din. Apat na sakote sa bypass sa Buluan, shabu at baril na samsam. Headlines. Newly identified drug suspect arestado sa Dato Abdullah Sangki. Headlines. Greyhound operation ng Sharif Agwak District Jail na isinagawa. Headlines. Batang babae naman sugatan matapos ma-hit and run sa Dato Saudi Ampatuan. Headlines. 5 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Dato Udin Sinsuat. Headlines. Mga BIAF Base Commander na napalitan on leave lamang ayon kay Engineer Ali. Headlines. Accreditation naman ng UBJP kinwestiyon sa motion ni Sahabudin Yusuf. Headlines. God Code aprobado na sa committee. Target na may pasa sa Mayo o Hunyo. 5.1 billion pesos BARM investment pinapurihan ni Sarmiento, patunay ng tumataas na tiwala ng mga namumuhunan at patuloy na inklusibong paglago ng ekonomiya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon ay Monday, May 11, 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ems Abang At Radyoman Julie Mapalaw. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, sugatan ng isang 59 anyos na lalaking guro matapos barilin alas 11:35 ng umaga kahapon. Na naganap sa tapat ng Cotabato State University o CSU, Sinsot Avenue, Barangay Rosales 4, Cotabato City. Kinilala ngayong umaga sa DXMY ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rosel Evangelista ang biktima na si Faisal Usop, may asawa, residente ng Rosales 8 nitong lungsod. Sinasabing binaril ang biktima habang binabaybay ang Sinsot Avenue sakay ng Hilux Toyota nang bigla umanong salubungin ng dalawang suspek sakay ng Honda Click motorcycle saka binaril. Rosary High or Cotabato City. So, napag-alaman din natin na during the investigation that the victim, Faisal Ura Uso po, isang putong lalaki, 8 years old, married po, isang teacher, and residente po ng Rosary High 8, Cotabato City po. Mga bandang 11:30 ng umaga, nakatanggap nga po ang police station to natin ng tawag from a concerned citizen informing about the shooting incident. Habang yung team natin on his way pa uwi ng kanyang bahay, sakay po sila kanilang sasakyan, Black Toyota Hilux, kasama po din Nagatamo ng tama ng bala sa kaliwang leeg, left upper chest at upper shoulder ang biktima, kung saan nagawa pa nitong dalhin ng sarili sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Dalawang basyon ng caliber 45 pistol naman ang na-recover sa crime scene na pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect na tumakas sa pamamaril.
May mga inisyal na anggulo na nakikita ang PNP Station No. 2 sa motibo ng krimen sa nagpapatuloy na investigasyon. Pag-respond din nila, nandoon na rin yung biktima, agad-agad nilang itong dinala sa hospital together with the family na sa CRMC for medical treatment po. During the further investigation, it was believed to be na ang ginamit na baril is caliber 45 na type of firearm based doon sa na-recover ng ating regional forensic fried cartridges, no? 2 fried cartridges yung na-recover. Galing po sila sa sa town. Yun yung initial information lang na binigay. Papaverse na po sila, no? Na binabaybay nila itong ating Sinswat Avenue, no? And then ang ating victim's family, no, gusto pa sanang alamin lahat ng full detail about sa pangyayari before the incident, but nag-request yung family natin May person of interest na mga kasamang PNP Station 2 sa maaaring motibo sa nasabing krimen habang personal grudge at ugnayan sa kanyang trabahong pangunahing anggulo na tinitingnan ng mga pulis. Ani Police Lieutenant Evangelista, bahagyang nahirapan ang mga otoridad sa insidente dahil sa hindi bumalik ang supply ng kuryente na mangyari ang krimen. Sa ngayon ay nasa maselan pa rin at nakatagdang isa ilalim sa operasyon ng biktima sa isang ospital. Nagpapatuloy naman ang malalimang investigasyon ng mga pulis sa nasabing krimen. Mayroon po tayong kahinaan sa pangyayaring ito because time na yan ay brand out po. So yun sana yung gusto rin nating kuha, yung mga maaring CCTV footage, but eventually yung time na yan ay brand out po. So ang ating victim po actually, binabaybay po talaga yung street ng Sinsat Avenue. Mayroon na kaming nakikita angulo na isa dito yung personal grudge. Pangalawa, yung titingnan din natin yung personal background ng victim. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, isang cellphone technician naman ang isinugod sa pagamutan matapos pagbabarili ng di pa nakikilalang sospek sa Barangay Silik sa bayan ng Pikit sa North Cotabato kahapon ng Sabado. Kinilala ang biktima na si Haron Kudarat, 33 anyos, isang cellphone technician sa bayan ng Pikit o sa Pikit Public Market at residente ng Barangay Bulalan sa Tugunan Municipality sa SJ Barm. Napagalaman ng kamag-anak o nakapag-asawa rin ito ng residente ng Barangay Silik. Batay sa paunang ulat mga kasama, dakong alas 6 ng gabi nang magtungo mano ang biktima sa isang vendo piso wifi upang maghulog ng barya. Gayunpaman, hindi na lamang umano itong o bigla na lamang umano itong pinagbabaril ng sospek na agad na tumakas matapos ang insidente. Dahil sa pamamaril mga kasama, nadamay din at nasugatan ng anak ng isang barangay kagawad na nagkataon na nasa malapit lamang sa lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek gayon din ang motibo sa nasabing krimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 ng umaga mga kasama, nagdulot ng pangamba ang pagsabog ng NPS gasoline station sa Barangay Poblacion 2. Sa Rifagua, Maguindanao del Sur, pasado alas 10 ng gabi. Matapos iugnay ni Vice Mayor Haji Oping Ampatuan ang insidente sa umano'y sunod-sunod na death threats laban kay Mayor Ahmad Mitra Ampatuan at kanyang pamilya. Ayon sa pulisya, isang crater ang natagpuan na malapit sa pasukan ng gasoline station habang nakuha na naman ng CCTV ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ilang sandali bago ang pagsabog. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad habang nagsasagawa na ng checkpoint at hot pursuit operation laban sa mga responsable sa insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, dinampot naman ng BLGU ang isang lalaking drug runner matapos makuhana ng illegal na droga alauna 40 ng hapon kahapon sa bahagi ng City Abubakar sa Barangay Crossing Simuay, Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay Crossing Simuay Kagawad Idris Tamanggong, ang sospek ay kinilalang si alias Nas, 27 anyos, may asawa, residente ng Barangay Katiduan sa nasabing bayan. Sinabi pa ni Barangay Kagawad Tumanggong na nasa monitor na nila ang sospek na nagbebenta mano ng illegal na droga kung saan sa tip ng isang drug surrender aktong nakuhanan ng 2 plastic sachet na naglalaman ng pinaginalang shabu ang sospek. Pinasalamatan naman ni Tumanggong ang task force sa magungaya ng BIAF MILF sa pamumuno ni Brigade Commander Tolit sa Yunus at kay SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Esmail Madin sa mabilis na pagresponde para sa ilalim
ang sospek sa dokumentasyon at naaayong disposisyon. Po, nung masakuti po namin yung drug user na yon, yung sa nagsabi siya kung paano siya kukuha. Then binigyan namin siya ng choice kung paano ba talaga at kung paano niya kami tutulungan. So hanggang sa sabi niya kaya niya kwenta kinsinas pamagitan ng cellphone para daw makabili ng droga. And then yun nga, pinagbigyan nga namin na makontak niya si Nas. Hanggang sa doon, nagbinta na po sila. Aminado naman mga kasamang suspect na kanyang nakuwang droga matapos nitong mabentahan ng parokya o parekyano nitong drug surrender na nasa kustodiya ng Task Force Magungaya Anti-Illegal Drugs Team ng BF-MILF. Nagsisisi umano ang suspect at magbabagong buhay kapag mabibigyan pa ng pagkakataong makalaya. Okay, sila ginawa. Kaya runner ako bumago. Runner ka mo? Okay, nugat na kagina kanaba ko ana. Umaga kanaba manggay. Runner po. May kabu tawag ko ba? Aba 1.5 ba? 1.5, batiman. Okay. Basa ng Tagalog ang inyan, nagsisisi. Babagong ven. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, 4 katao naman ang naaresto ng pulisya sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Kilala lamang ang mga sospek na sina alias Abubakar, Johnny, Camaro at Eman na agad na dinakip matapos umanong makipagtransaksyon sa undercover buyer ng pulisya. Nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 3.95 grams ng pinaginilang Cebu na nagkakahalaga ng 26,860 pesos. Bypass money, drug paraphernalia, isang improvised firearm, mga bala at iba't ibang kagamitan sa paggawa ng baril. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek sa Bulawan Municipal Police Station habang inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Manufacture and Possession of Firearms na isasampa laban sa kanila. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado rin mga kasamang hininalang drug pusher sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Banaba, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Kinilala lamang ang suspect na si alias Norodin. Nasustunggulang at itinuturong umanong bagong tukoy na drug personality sa lugar. Nahuli ang suspect matapos umano nitong bentahan ng hininalang Cebu ang isang undercover pusher buyer sa sinagawang drug operation kung saan na-recover sa kanyang pag-ingat ang 0.4 grams ng Cebu na may standard drug price na nagkakalaga ng 30,000 pesos bypass money na 500 pesos at ilang improvised drug paraphernalia. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, naglunsad naman ng masusing inspeksyon ang pinagsanib puwersa ng pulisya at militar sa loob ng BJMP District Jail sa Sharifaguac, Maguindanao del Sur bilang bahagi umano ng kampanya laban sa mga ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng piitan. Pinangunahan ng First Maguindanao Police Mobile Force Company kasama ang RMFB 14A at Alpha Company ng 90 Infantry Battalion ng Philippine Army ang isinagawang Greyhound Operation kung saan sinuri ang mga serda at iba pang bahagi ng naturang pasilidad. Kabilang sa mga target na makumpiska ng mga otoridad ang mga patalim, illegal na droga, gadgets para sa komunikasyon at iba pang kontrabando na maaaring magamit sa mga illegal na aktibidad sa loob ng kulungan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:56 ng umaga mga kasama, malubhang sugat ang tinamo ng isang batang babae matapos ma-hit and run ng motorsiklo sa sitio Lining o Lining, Barangay Salbo, Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Batay sa kuha na CCTV footage, tumatawid ang biktima ng bigla itong salpukin ng mabilis na motorsiklo. Dahil sa tindi ng impact, tumilapo ng bata ilang metro mula sa pinangyarihan at nagtamo ng malalang sugat sa ulo at katawan. Pansamantala lamang umano noon na umuwi ang bata para mananghalian mula sa kanilang paaralan dahil sa tindi ng gutom ng kanyang naramdaman.
Sinabi naman ni Kaharudin Sindatok na agad na naisugod sa ospital ang biktima at napakalamang nagdamo ito ng bali sa kanang binti na nangangailangan ng operasyon. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang rider at angkas ng motorsiklo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, 5 pamilya naman ang nawalan ng tirahan matapos tupukin ng apoy ang kanilang mga bahay sa sitio Dadiangas, Barangay Baka, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, alas 2:09 ng hapon kahapon. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni SFO 3 Anwar Kasan, Chief Community Relations Unit ng BFP Dato din Sinsuat, na 5 kabahayan ang nasunog kung saan mabilis na kumalat ang apoy at hinupok ang mga kabahayan sa lugar. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa sunog at naging bahagyang mabilis ang pagkapulaw ng apoy dahil sa anya ay sa tulong na rin ng mga residente sa lugar maliban sa nasa tabing kalsada ang pinangyarihan. Around 09 kahapon po, may tawag po sa amin, may barangay Baka, Datuudin, nasunog sa area. No? Agad naman itong nirespondihan natin ng mga kabumbaryo, ng bumbero po. Ito po ay confirm po na 5 bahay po ang nasunog po. Konfirmado po na 5 bahay po, sir. Opo. Almost 1 hour po yung pakikipag-laban po ng ating mga bumbero sa area na yun. So, para naman po, hindi naging mahirap sa amin dahil po sa pakikipagtulungan po ng mamayan po ng barangay. Dahil po sila po yung nag-assist sa ating mga bumbero. Actually, sir, nasa along the highway. Dagpa mga kasama ni Kasana, mabilis natupok ng apoy ang 5 kabahayan dahil sa malakas na hangin, maliban pa sa ilang mga ito ay yari sa light materials. Abot naman sa higit 400,000 o 450,000 pesos ang estimated cost na iniwang danyos ng sunog ayon pa kay Kasan. Ngayon man, sinabi ng mga residente na wala silang naisalbang gamit dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy maliban lamang sa kanilang suot. Nagmula ang sunog sa bahay ni Muhammad Hamid na walang tao sa mga sandaling yun. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog habang inaasahan din ang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Nung pagdating po natin mga bumbero, sir, is malakas po talaga yung hangin. Nagpadagdag pa yung sobrang init ng panahon. Po yung 5 bahay po ay mabilis po nila, kumbaga, nakuha ng malaking apoy po, sir. So far, sir, ay yes po, sir. Itong mga bahay na ito, sir, meron po doong semi-concrete na baha. Ang iba naman po is light material, kaya po madali po talaga silang natupok. Estimated po namin sir, sa 450,000 po, more or less po. Yung mga kagamit. Mga oras mga kasama, 7:59 ng umaga. Standby muna. Tatak RMN. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Alas 8 impunto ng umaga mga kasama. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, naghain ng motion for reconsideration sa Commission on Election of Comelec and Bank si Sahabudin Yusuf upang questionin ang pag-aproba sa registration ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP bilang regional political party para sa BARM First Parliamentary Election. Sa motion, iniling ni Yusuf na muli umanong suriin ng Comelec ang legalidad at ang naging batayan sa pagbibigay ng rehistro ng UBJP na itinuturing na pangunahing partido ng MLF sa Bangsamoro. Sa ngayon mga kasama, wala pang opisyal na pahayag ang Comelec at pamunuan ng UBJP kaugnay sa nasabing hakbang. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang magiging epekto nito sa nalalapit na parliamentary election sa BIR-MM. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nilinaw ng Commission on Election o COMELEC na ang unang 2 nominado ng Settler Community Sector ang siyang ituturing na opisyal na mga kandidato na ilalagay sa opisyal na balota para sa nalalapit na halalan.
Ayon sa komisyon, magkaiwalay at personal ang kandidatura ng dalawang nominado kaya't kinakailangang iboto sila ng paisa-isa ng mga botante. Pinayagan din ng COMELEC ang mga botante na bumoto ng hanggang dalawang kandidato mula sa settler community sector. Ang naturang paglilinaw ay inilabas upang maiwasan ang kalituhan sa proseso ng pagboto at masigurong maayos na pagpapatupad ng halalan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nilinaw din ng Moro Islamic Liberation Front o MLF na hindi umano permanenteng inalis sa kanilang tungkulin ang ilang mga dating base commander na nadawit sa usapin ng politika. Sinabi sa DXMY ni Engineer Muhajirin Ali na pansamantala lamang manong nakalive ang mga nasabing opisyal bilang pagsunod sa umiira na polisiya ng MLF kaunay sa papalapit na halalan. Ipinaliwanag pa ni Engineer Ali na nakabatay mano ang hakbang sa policy statement ng nainilabas ng MLF Central Committee laban sa mga miyembro at opisyal na sumusuporta o may kaugnayan sa ibang partidong politikal maliban sa UBJP. Patungkol dito sa lumabas na appointment order ng ating mga base commanders. Linawin ko lang, order na ito ay in relation doon sa policy statement na ipinalabas ng MILF Central Committee na kung saan lahat ng mga miyembro niya, lalong-lalo na yung mga officers na may ibang partido maliban sa UBJP ay tinamaan po ng policy statement. Sila ay on leave indefinitely unless na bibigay ho sila ng written explanation at masasubject po sa Central Committee. O yung mga base commanders na yon ay ito yung mga naapektuhan ng appointment nito. At pangalawa, OIC ho ang Hindi naman tinukoy sa payag kung hanggang kailan mananatiling nakalive ang mga naturang opisyal, ngunit sinabi ni Engineer Ali na anumang oras basta't maayos ang usapin sa Central Committee ay ibabalik din ang mga ito sa kanilang orihinal na posisyon. Nilinaw din ng opisyal na hindi nangangahulugan na napilitan ang mga base commander ay tinanggal o napalitan. Ang mga base commander ay tinanggal na rin sila sa pagka-legitimate member ng Moro Islamic Liberation Front. mapapansin nyo doon sa appointment order ay OIC yung mga nilagay na mga tao, yung 105, 118, 128, pito, kung hindi ako nagkakamali. Sama yung sa Basilan. I think meron sa Lanao. Office in charge po sila habang effective yung on leave po ng ating mga sa base commander. Hindi po. Hindi ho talaga natanggal. Ikaklaro ko lang din na lahat ho sila ay MILF pa rin hanggang sa ngayon. Kaya ho yung term na ginamit natin yung on leaves doon mismo sa position para hindi ho maging problema, especially sa MILF dahil very firm po ang MILF na iisa lang ho talagang partido ng MILF. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mariing itinanggi naman ng isang ONI Attorney Cynthia Gianni, former Cotabato City Mayor, ang mga kumakalat sa usap-usapan kaunay mano sa anyay plano nitong pagtakbo sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro. Sa linabas nitong payag, nilinaw ng abogado na wala umano siyang hininging certificate of nomination and acceptance o CONA mula sa alinmang partido at hindi rin anya siya nagdeklara ng intensyong kumandidato sa anumang posisyon. Ayon pa sa kanyang mga kasama, nais niyang maiwasan ang anumang sigaloto hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng malalaking personalidad sa Bangsamoro, kaya wala siyang planong pumasok sa politika bilang kandidato kahit bilang independent candidate. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, pinuri ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento ang pamahalaan ng Bangsamoro Region dahil sa nakuha ng 5.1 billion pesos sa aprobadong pamumuhunan sa unang mga buwan ng 2026. Ayon sa kanya, malinaw itong patunay na tumataas ang kumpiyansa ng mga namumuhunan at tuloy-tuloy na ang pagunlad na nakaugat sa kapayapaan sa rehiyon. Ipinakita sa inilabas na datos ng Bangsamoro Board of Investment na umabot na sa 5.1 billion pesos ang kabuang aprobadong pamuhunan hanggang Abril. Inuugnay ito ng kalihim sa malalaking tagumpay ng pamahalang nasyonal at ng BARM sa loob ng mga nakarang taon, lalo na sa kanilang mga katuwang na pagsisikap sa peace building at normalisasyon sa rehiyon. Radyo mo nationwide. Alas 8:06 ng umaga mga kasama. Tatak RMN.
RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ito, kasamang Radyoman Ebs. Magandang morning kay Ahmad Enok, Mapimapita, Radyoman Ebs, and Jule from Tenorio Awang Dato din na Sinswat. Kay Randy Santisas, magandang umaga rin. Okay, sa lahat na po, magandang morning. At ito, May 11, 2026, MBTC nga pala, no? More birthdays to come kay Wads Kani. Happy birthday. Oo. Eid Milad. Eid Milad. Eid Milad. Eid Milad man o happy birthday. Basta mabuhay ka hanggat gusto mo, brother. Sige. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayong umaga ho ng Monday, May 11, 2026. Huwag ho kayong aalis mga kasama dahil susunod na ho ang programang Dok Ano Ba To? Kasama dyan si Radyoman Sir Michael Suan at Radyoman MPMS Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding Jr. Kami po mga kasama ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang At Radyoman Jule ni Mapalaw, Tatak Aramen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.